Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1961, lugar ng Nueva Ecija. Sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, isang binatang magsasaka na nagngangalang Joel ang nagsusumikap upang mabuhay. Sa edad na 22, ito ay sanay na sa hirap ng buhay sa bukid, ang init ng araw, ang lupang kailangang araruhin, at ang pawis na bumabalot sa kanyang katawan sa araw-araw. Subalit higit pa sa pagod, mas mabigat ang pasan niyang dalamhati, ang mapait na alaala ng kanyang pamilya. Noong siya'y 15 taon gulang, isang trahedya ang dumating sa kanilang tahanan. Isa-isang nanghina ang kanyang mga magulang at ang mga kapatid niya. Hanggang sa isa-isang nalagutan ng hininga. Walang makapagpaliwanag sa nangyari. Ngunit may bulong-bulungan sa baryo. Isang mambabarang daw ang may gawa nito. Walang nakakita, walang pruweba, ngunit ang takot at galit sa puso ni Joel ay lumalim. Habang siya'y nag-aararo sa bukid, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Kaya naman napatigil ito sa kanyang ginagawa. May mga matang nagmamasid sa kanya, at sa gabing yon, isang anino ang lumitaw sa kanyang panaginip. Isa itong matandang may pulang mata. Bumubulong ito ng mga salitang hindi niya nauunawaan. Nagising naman si Joel mula sa panaginip na may bumubulong sa kanya. Basa ng pawis ang kanyang katawan at mabilis ang kanyang paghinga. Tumayo naman ito at lumabas ng kubo. Tinatanaw ang madilim na bukirin na pilit niyang inaayos upang muling magsimula ng bagong buhay. Ngunit sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng matandang may pulang mata. Isang aninong tila nagmumula sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, habang ito'y nag-aararo, isang matandang lalaki naman ang lumapit sa kanya. May dala itong tungkod at nakasuot ito ng kupas na saya. Siya si Manong Carpio, isang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Joel, iho, may bumabagabag ba sa iyo? Bulong nito sa kanya habang pinagmamasdan siya nito. Napakurap naman si Joel. Hindi niya alam kung paano nalaman ng matanda ang tungkol sa kanyang panaginip. May dumalaw sa iyo, hindi ba? Tanong pa nito sa kanya. Hindi naman agad nakasagot itong si Joel. Sa halip, bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala ng kanyang pamilya. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Ang pangungulila at ang walang kasagutan sa kanyang mga tanong. Ngayon, parang may bumabalik mula sa nakaraan. Anino? May anino akong nakita sa panaginip ko. Mahinang sagot dito ng binata. Huwag mong baliwalain ang mga panaginip mo, iho. May gusto itong ipahiwatig. Napapailing na wika ni Manong Carpio. Anong ibig mong sabihin, Mang Carpio? Tugon dito ng binata. Ang mambabarang na pumatay sa pamilya mo, hindi pa tapos ang kanyang gawain. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Malamig na hangin ang dumaan at sa mga sandaling yon, ramdam ni Joel ang kilabot sa kanyang laman. Kinabukasan, habang si Joel ay patuloy na nag-aararo sa ilalim ng tirik na araw,
Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Joel, iho. Lumingon ito at nakita niya si Manong Carpio. Matagal nang tahimik ang matanda, ngunit ngayon ay tila may dinadalang mabigat na lihim. Manong Carpio, kayo pala. Bati ni Joel, nagtatakang lumapit sa matanda. May kailangan tayong pag-usapan, iho. Tungkol ito sa pamilya mo at sa kung sino ang may kagagawan sa kanilang pagkawala. Mahinang wika nito, ngunit matigas ang boses ng matanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Nanlaki naman ang mga mata ni Joel. Siya ay ang isang taong hindi mo aakalain. Isang taong malapit sa pamilya mo noon. Huminga ng malalim itong si Manong Carpio bago ito bumulong. Nag-init ang pakiramdam ni Joel. Ang kanyang puso ay bumilis ang pintig at ang kanyang mga kamao ay napakuyom sa galit. Sabihin niyo sa akin, Manong Carpio, sino siya? Tugon ng binata. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, may malamig na hangin na dumaan at ang mga puno sa paligid ay tila nagsimulang umuga ng hindi inaasahan. Napatingin naman si Joel sa paligid at sa di kalayuan. Sa dulo ng kanyang paningin, may isang anino na nakatayo sa gilid ng gubat. Nakatitig ito sa kanila. Joel, may nakikinig. Mahinang bulong dito ni Manong Carpio. Napalunok na lamang itong si Joel. Alam niyang hindi na siya maaring umatras. Kailangan malaman niya ang tunay na katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Matapos ang kakaibang pagtatagpo nila ni Manong Carpio, hindi na mapakali itong si Joel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, muling bumalik ang gutom niyang malaman ang katotohanan tungkol sa sinapit ng kanyang pamilya. Alam niyang hindi niya ito maaaring ipagwalang bahala. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay tahimik at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig, nagpasya itong pumunta sa bahay ni Manong Carpio. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nang marating niya ang bahay ng matanda, nakita niyang bukas pa ang ilaw sa loob. Kumatok siya ng marahan, ngunit walang sumagot. Tinawag niya naman ang pangalan nito. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at bumukas ito. Sa loob, natagpuan niyang nakahandusay sa sahig si Manong Carpio. Walang malay. Sa tabi nito, may isang mangkok na may natirang sabaw. At sa gilid ng mesa, may isang piraso ng papel na may isinulat ang matanda. Agad niyang kinuha ito at dito binasa ang nakasulat. Huwag mong pagkatiwalaan ang may markang itim sa kanyang palad. Dito napatras naman si Joel nang mabasa ang nakasulat sa papel. Ano ang ibig sabihin nito? Bigla, may narinig siyang mahina ngunit malamig na bulong mula naman sa labas. Dumaan ang malamig na hangin at lang lumingon siya sa bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may isang aninong nakatayo sa gitna ng dilim. Nakatingin ito sa kanya. Hindi niya naman alam kung dapat ba siyang tumakbo o lumaban. Pero isa lang ang sigurado niya. May isang nilalang na ayaw siyang makaalam ng katotohanan. Kinabukasan, nagising si Manong Carpio. Mahina ito ngunit buhay.
Agad siyang tinanong ni Joel tungkol sa sulat na nabasa nito. Markang itim sa palad. Manong, sinong tinutukoy ninyo? Tanong dito ng binata. Mabagal na tumingin ang matanda sa kanya at sa mahinang tinig. Isa itong taong pinagkakatiwalaan niya noon. Isa itong taong akala niya'y kakampi niya. At ngayon, isa itong taong maaring bumalik upang tapusin ang sinimulan nito. Hindi naman mapakali si Joel matapos marinig ang babala ni Manong Carpio. Sino sa mga kakilala niya ang may markang itim sa palad? Bakit ginawa ng taong iyon ang pagpatay sa kanyang pamilya? At higit sa lahat, papaano niya mahanap ang katotohanan ng hindi siya mismo ang susunod na biktima? Sa gabing yon, bumalik siya sa kanyang kubo. Pilit iniisip ang susunod niyang hakbang. May isang lugar na matagal niya nang iniiwasan. Ang lumang bahay ng kanyang pamilya na matagal nang iniwan at nababalot na ng mga damot alikabok. Kinabukasan naglakad siya papunta roon. Pagdating niya sa lumang bahay nila, nanindig ang balahibo niya. Nakasara pa rin ang pinto nito, tulad ng iniwan niya noon. Ngunit nang itulak niya ito, bumukas ito ng walang kahirap-hirap. Sa loob naman ito ay tila natigil sa nakaraan. Ang mga lumang gamit ay naroroon pa rin. Natatakpan ito ng mga alikabok. Naglakad naman siya papunta sa kanilang lumang hapagkainan. At sa ibabaw ng lamesa, may nakita siyang lumang kahon. Binuksan niya ito at dito natagpuan niya ang ilan lumang larawan ng kanyang pamilya at isang sulat na may kupas na tinta. Kung natagpuan mo ito, Joel, nangangahulugan na bumalik siya. Maghinat ka, anak. Ang taong may markang itim sa palad ay mas malapit sa iyo kaysa sa iniisip mo. Matapos mabasa ni Joel ang liham, nagulat ito. Sino ang tinutukoy sa liham na iyon? Bigla namang may narinig siyang may hinang yabag mula sa labas ng bahay. Mabilis niyang sinilid ang sulat sa kanyang bulsa at sumilip sa bintana. Sa di kalayuan, sa pagitan ng mga anino ng punong kahoy, may isang figura ang nakatayo. Pinagmamasdan siya at tila naghihintay. Mabilis na luminga-linga si Joel sa paligid. Ngunit nang muling bumalik ang kanyang paningin sa lugar kung saan niya nakita ang figura, wala na ito. Para bang isang aninong nilamon ng dilim. Dala ang lumang liham. Pumunta siya kay Manong Carpio. Pagkarating niya roon, nakita niyang nakaupo ang matanda sa harapan ng kanyang bahay. Tila nag-aabang ito sa kanya. Nakita mo na, hindi ba? Tanong dito ni Manong Carpio. Hindi na nag-aksaya ng oras. Tumango naman si Joel at iniabot ang sulat. Binasa ito ng matanda. At habang ginagawa iyon, kitang-kita ni Joel ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Mas lumilinaw na ang lahat. Mahinang tono nito ngunit may bigat na sabi ni Manong Carpio. Manong, sinong tinutukoy nito? Sinong may markang itim sa palad? Tanong dito ng binata. Sa halip na sumagot, hinawakan ni Manong Carpio ang sariling braso. Waring nag-aalinlangan ito. Hindi ko pa masasabi, iho. Ngunit may kailangan kang puntahan. Puntahan? Saan po?
Ang bahay ng isang taong minsan ay malapit sa iyong pamilya. Ngunit maaaring may lihim siyang itinatago. Si Pedro. Dahan-dahang tumingin si Manong Carpio sa kanya. Matapos nitong magwika. Si Mang Pedro, ang dati nilang kapitbahay. Ang taong madalas tumutulong sa kanyang ama noon sa bukid. Tahimik ito. Hindi madaldal. Ngunit palaging nakatingin ng matalim sa bawat kilos ng kanilang pamilya. Nagbalik sa alaala ni Joel ang isang kakaibang eksena mula naman sa kanyang pagkabata. Isang gabi, nakita niyang nag-uusap ng pabulong ang kanyang ama at si Mang Pedro sa likod ng kanilang bahay. Hindi niya naintindihan noon kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit ngayon, mukhang may nakatagong sikreto sa pagitan nila. At ang isa pang bagay na biglang sumagi sa kanyang isipan, ang pagkakataong nakita niyang may maitim na marka sa palad itong si Mang Pedro. Kinaumagahan, naglakad si Joel patungo sa bahay ng matanda. Pagdating niya roon, nakita niyang nakasarado ang mga bintana at tila matagal nang hindi nagagalaw ang paligid nito. Ngunit nang lalapitan niya na ang pinto, bigla naman itong bumukas mula sa loob. At sa dilim ng loob ng bahay, isang malamlam na tinig ang lumabas. Matagal na kitang hinihintay, Joel. Napalunok naman si Joel. Ang boses mula sa loob ng bahay ay malamlam at puno ng pagod. Ngunit may kung anong hindi may paliwanag na bigat sa bawat salitang binibigkas nito. Dito dahan-dahan siyang pumasok. Sa loob, natagpuan niya si Mang Pedro. Nakaupo ito sa isang lumang upuan. May hawak na baston. Matanda na ito. Mas payat at mas mahina kaysa sa huling natatandaan ni Joel. Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin. Ang kanyang mga palad ay magaspang at puno ng peklat. Ngunit wala ni isang marka ng itim. Anong ibig mong sabihin, Mang Pedro? Tanong ni Joel. Sinisikap itago ang kaba. Huminga ng malalim ang matanda bago ito tuluyang sumagot. Alam kong matagal mo nang hinahanap ang katotohanan, iho. Pero isang bagay ang dapat mong maunawaan. Hindi ako ang taong hinahanap mo. Nagtama naman ang kanilang mga mata. May kung anong lungkot sa titig ni Mang Pedro. Pero tila nagdadala ng isang matagal ng lihim. Wala kang marka sa palad. Mahina ngunit tiyak na sabi ng binata. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay at itinuro si Joel. Dahil ang markang iyon, ikaw mismo ang may dala. Nanlaki naman ang mga mata ni Joel. Tumayuto si Mang Pedro. Pilit pinagpatibay ang kanyang mahina ng katawan. Noong bata ka pa, Joel, nang mamatay ang pamilya mo, may isang bagay kang hindi natatandaan. Isang gabi bago sila nagkasakit, nakita ko na naging isa kang matandang lalaki. Isang estranghero na hindi ko kailanman nakikilala. Wika dito ni Mang Pedro. Parang biglang sumakit ang ulo ni Joel. May kung anong malabo ngunit pamilyar na alaala ang unti-unting lumilitaw. Isang matandang lalaki, may pulang mata, bumubulong sa akin sa panaginip. Hindi maaari. Bulong niya at nanginginig pa. Joel, iho, ang sumpang iyon, hindi ito nagmula sa labas ng pamilya mo. Nasa dugo mo ito. Mahina ngunit
Malinaw na tinig ng matanda. Dito napatras si Joel. Ibig mong sabihin ako ang dahilan kung bakit sila namatay? Tugon dito ng binata. Hindi mo ginusto, iho. Pero ang mambabarang na hinahanap mo ay isang hindi estranghero. Isa siyang bahagi mo. Paglalahad pa dito ng matanda. At noon, sa unang pagkakataon, tumingin si Joel sa kanyang sariling palad. At sa ilalim ng liwanag ng papasikat na araw, unti-unting lumitaw ang isang maitim na marka, isang sumpang matagal nang natutulog sa kanyang pagkatao. Nanlalamig ang buong katawan ni Joel habang tinititigan ang kanyang palad. Hindi siya makapaniwala. Hindi maaari. Paano siyang magiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang pamilya? Lumapit naman si Mang Pedro. Pinagmamasdan siya ng may lungkot sa mga mata at nagwika ito ng, Alam kong mahirap tanggapin, iho. Pero hindi mo ito kasalanan. Isang mambabarang ang lumapit sa iyo noon. Isang nilalang na gumising sa kapangyarihan na hindi mo alam na nasa dugo mo. Pero papaano, Mang Pedro? Nanginginig na tugon dito ng binata. Hindi mo maaalala dahil ikaw mismo ang itinulak niyang kalimutan. Isang gabi, pumasok siya sa iyong panaginip at ibinulong ang sumpa. Nang magising ka, nagsimula ng magkasakit ang pamilya mo at nang mamatay sila, naglaho ang matanda. Iniwang ikaw ang nagdadala ng kanyang kapangyarihan. Wika pa dito ng matanda. Hindi niya na napigilan ang sariling mapaupo na lamang sa lupa. Kung totoo ang sinasabi ninyo, papaano ko ito mapipigilan? Papaano ko malilinis ang sarili ko? Magkakasunod na tanong dito ni Joel sa matanda. Huminga ng malalim si Mang Pedro bago ito sumagot. May isang paraan, pero delikado ito. Kailangan mong harapin ang nilalang na nagbigay sa iyo ng sumpa. Hanapin mo siya, iho. Balikan mo ang panaginip kung saan nagsimula ang lahat. Matapos nun, umuwi na si Joel sa kanyang bahay. Sa gabing yun, pinilit ni Joel na makatulog. Kahit pa ang puso niya ay kumakabog sa takot. Alam niyang maaaring hindi na siya magising, pero wala siyang ibang pagpipilian. At nang pumikit na siya, agad siyang dinala sa isang madilim na mundo. Nakatayo siya sa gitna ng isang lumang gubat. Napapalibutan ng mga puno na tila gumagalaw sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. At sa harap niya, dahan-dahang lumitaw ang isang anino. Isang matandang lalaki, may pulang mata at isang maitim na marka sa noo. Ngumiti ito sa kanya, malupit at puno ng paghamak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Joel. Habang nakatayo si Joel sa harap ng matandang lalaki, ramdam niya ang malamig na hangin na bumalot sa kapaligiran. Ang kanyang puso ay kumakabog, ngunit sa kaloob-looban niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang tila nagigising. Isang apoy na matagal nang pinatay ng takot. Ngumisi ang matanda. Tila natutuwa ito sa nakikitang takot sa mukha ni Joel. Alam niyang hindi siya maaaring umatras. Pero papaano niya lalabanan ang isang nilalang na tila mas makapangyarihan kesa sa kanya? Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang bumalot sa gubat. At isang boses na malamig, ngunit puno ng kapayapaan ang lumipad sa hangin.
Dito napamulagat ang matanda. Napatras ito. Waring nakaramdam ng isang nilalang na hindi niya inaasahan. Sa harap ni Joel, isang figura ang lumitaw mula sa liwanag. Isang lalaking may mahabang pakpak na gawa sa purong ginto. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng makinang nakasuotan. At ang kanyang mga mata ay kumikinang na parabang bituin sa gabi. Walang iba, isang anghel. Sino ka? Nauutal niyang tanong dito. Ngumiti naman ang anghel. Puno ng kapayapaan ngunit may bahid ito ng otoridad. Ako ang bantay ng iyong dugo, Joel. Ako ang nagsikap na iprotekta ka sa sumpang dumadaloy sa iyong pagkatao. Gumuhit naman sa itsura ng mambabarang ang galit at mabalasik na itsura. Ngunit hindi natinag ang anghel. Tumitig ito kay Joel at sa isang iglap, hinawakan niya ang kanyang noo. Biglang bumaha ang mga alaala sa isip ng binata. Mga piraso ng katotohanan na matagal nang nakatago sa kadiliman. Ang mambabarang ay hindi isang estranghero. Isa itong nilalang na nilikha upang sirain ang kanyang angkan. At ang sumpa sa kanyang dugo ay hindi isang parusa. Isa itong kakayahang maaaring gamitin para sa mabuti o sa masama. Napanganga si Joel sa mga nangyari. Ibig mong sabihin, hindi ako isinumpa? Tugon dito ng binata. Ikaw ay isang tagapagmana ng sinaunang kapangyarihan. Ngunit hindi mo kailangang sundin ang landas ng kadiliman. Ang kapangyarihang nasa iyo ay maaari mong gamitin upang sirain ang mismong nilalang na sumubok kang gawing alipin. Sagot naman dito ng anghel. Nagbago naman ang ekspresyon ng matandang lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita ni Joel ang takot sa kanyang mga mata. At mabilis itong nagsalita na kailangang sumama sa kanya si Joel dahil ang kapangyarihan niya ay dapat sa kadiliman, kundi ay mamamatay rin ang binata. Subalit binaliwala ni Joel ang sinabi ng mambabarang. Humakbang ito. Itinaas ang kanyang kamay. Ang palad na may maitim na marka. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng anghel, nagsimula itong magbago. Ang itim na marka ay unti-unting nagliwanag. Nagiging kulay ginto, parang nag-aapoy. At noon niya naintindihan. Hindi siya isang biktima ng sumpa. Siya ang wawasak sa kadiliman. Nang sumikat ang araw, nagising si Joel mula sa kanyang panaginip na may pakiramdam na malaking pagbabago sa kanyang sarili. Sa halip na takot, kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, may malinaw na siyang direksyon. Nasa loob pa rin siya ng bahay ni Mang Pedro na tahimik siyang pinagmamasdan. Anong nakita mo, iyo? Tanong dito ng matanda. Ang katotohanan, hindi ako ang isinumpang nilalang. Ako ang tagapagmana ng isang sinaunang kakayahan at kaya kong piliin kung papaano ko ito gagamitin. Sagot naman dito ni Joel. At ano ang balak mong gawin ngayon? Tumango naman dito si Mang Pedro. Nawari hindi ito nagulat. Hahanapin ko pong balat ng kahoy ng magkuno. Sinabi sa akin ng anghel na doon nagmumula ang sandatang papatay sa kadiliman. Sagot dito ni Joel na matibay ang tinig. Magkuno? Abay, napakatigas
at madulas ang balat ng punong iyon. Tiyak mahihirapan ka sa pagkuha nito. Napakurap naman si Mang Pedro na tila nagulat sa kanyang nalaman. Tumugo naman ang pagngiti ng binata. Kinabukasan, maagang lumisan si Joel patungo sa pusod ng kagubatan. Bitbit niya ang basbas ng anghel. Ngunit alam niya na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Habang naglalakad, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga ibon ay tahimik at ang hangin ay may dalang pag-aalinlangan. Alam niyang hindi lang siya ang naghahanap sa puno ng magkuno. May iba pang nilalang na nais itong sirain bago pa niya ito maabot. Ilang oras naman siyang naglakad hanggang sa marating niya ang isang bahagi ng gubat na tila hindi pa nagagalaw ng tao. Dito sa gitna ng mga lumang puno, nakita niya ito. Isang matayog na puno na may makinis at matibay na kahoy. Ang punong magkuno. Lumapit siya at marahang hinawakan ang balat nito. Nang sandaling yon ay tila may dumaloy na enerhiya mula sa puno papunta sa kanyang katawan. Naramdaman niyang tinanggap siya ng puno. Parang matagal na siyang hinihintay nito. Ngunit bago pa niya magamit ang kanyang bagong lakas, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Hindi kita hayaang makuha iyan, Joel. Dito lumingon siya at nakita ang matandang mambabarang. Nakatayo ito sa lilim ng mga puno. Ngunit hindi na ito mahina at kuba. Sa halip, nagbago na ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay naging itim at waring tinutubuan ng mga ugat. Ang kanyang mga kamay naman at mata ay kumikislap ng pulang apoy. Huli ka na! Hindi mo kayang labanan ang kadiliman sa sarili mong lakas. Dagdag pa ng matanda at may ngiti na puno ng panunuya. Ngunit sa mga sandaling yon, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Sa ibabaw ng puno, lumitaw muli ang anghel. Nakatingin ito kay Joel ng may tiwala. Hinawakan ni Joel ang balat ng kahoy ng magkuno at sa isang iglap, nagbago ito sa kanyang kamay. Mula rito, nabuo ang isang matibay na sandata. Isang sibat na kumikinang sa ilalim ng araw. Alam niyang ito ang kanyang kapalaran. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa nilalang sa kanyang harapan. Handa na itong lumaban. Hawak ang sibat na gawa sa balat ng magkuno. Naramdaman naman ni Joel ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi ito tulad ng kapangyarihang dala ng sumpa. Hindi ito malamig. Hindi ito mapanira. Sa halip, ito'y mainit at puno ng buhay. Parang apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Sa harap niya, nakatayo ang mambabarang at handa itong lumaban. Ngunit sa halip na itaas ang kanyang sandata upang umatake, piniling gawin ni Joel ang isang bagay na hindi inaasahan ng kanyang kalaban. Dito ibinaon niya ang sibat sa lupa. Isang matinding liwanag ang lumabas mula rito. Bumalot naman ito sa buong kagubatan. Ang lupa ay nayanig at ang mga punong dati tila patay at tuyot ay muling nagkaroon ng buhay. Sa paligid nila, narinig niya ang may hinang bulong. Hindi ng mga nilalang ng dilim, kundi ng mga espiritong matagal nang natutulog sa kagubatang yon.
Ano ang ginagawa mo? Wika dito ng mambabarang habang napapatras ito at naguguluhan. Hindi ako lalaban sa paraang gusto mo. Hindi ko kailangang sirain ka para manaig. Ang kadiliman ay hindi kailangan sugpuin ng isa pang anyo ng puot, kundi ng liwanag na hindi mo kailanman maiintindihan. Tumingin si Joel sa kanya. Puno ito ng tapang at determinasyon. Mula naman sa lupang tinusok ng sibat, kumalat ang isang mahiwagang enerhiya. Ang madilim na aura sa paligid ng mambabarang ay unti-unting nawala. Hinigop ito ng lupa, parang inaalis ang sumpang bumalot sa kanya. Ang kanyang balat na dating puno ng ugat at itim na enerhiya ay unti-unting bumalik sa normal. Napasigaw naman dito ang mambabarang, ngunit hindi sa sakit, kundi sa pagkabigla. Dahan-dahan siyang napaluhod. Hawak ang kanyang dibdib. Waring may matinding lungkot na bumabalot sa kanyang pagkatao. Anong ginawa mo? Mahinang tanong dito ng mambabarang. Pinalaya na kita. Lumapit si Joel. Itinapat ang kanyang palad sa kanya. Sa unang pagkakataon, nag-iba ang ekspresyon ng mambabarang. Hindi na ito galit o poot, kundi pagsuko at pag-unawa. Mula noon, hindi na lumakad si Joel bilang isang biktima ng sumpa o bilang isang mandirigma ng kadiliman. Sa halip, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga sugatang kaluluwa, upang pawiin ang mga sumpang bumalot sa ibang inosenteng tao. Kasama niya ang gabay na anghel. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar. Hinahanap ang mga nilalang na tulad ng mambabarang, hindi upang labanan sila, kundi upang bigyan sila ng pagkakataong magbago. At sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang lumaban, kundi sa kakayahang magpatawad, magpagaling, at magbigay ng bagong simula. Isang taon ang lumipas mula nang talikuran ni Joel ang daan ng digmaan at piliing gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga nasumpang nilalang. Naglakbay siya sa iba't ibang lugar. Naging tahimik ang kanyang buhay at ang kanyang pangalan ay naging alamat. Ang lalaking may gintong sibat na kayang linisin ang kadiliman. Ngunit tulad ng anino sa ilalim ng araw, laging may mga nilalang na hindi basta-basta nagpapasakop sa liwanag. Isang gabi, habang naglalakad ang binata sa isang liblib na nayon, naramdaman niya ang isang kakaibang enerhiya sa hangin. Isang malamig na simoy, puno ng panaghoy at takot. Ang paligid ay tila patay na. Walang ingay ng kuliglig, walang huni ng ibon. Pagdating niya sa gitna ng nayon, nakita niya ang isang tanawing nagpahinto sa kanyang hininga. Mga bangkay. Nakakalat ito sa lupa. Pati ang katawan ng mga magsasaka. Ang ilan ay may malalalim na sugat. Ang iba na may tuyot na waring inubos ang kanilang dugo. Ang buong lugar na iyon ay nagmistulang tahanan ng kamatayan. Mula naman sa malayo, may isang matandang babae na nanginginig sa takot. Lumapit siya sa binata, hinawakan ang kanyang kamay at bumulong ito. Aswang! Isang aswang ang pumatay sa kanila. Nanlaki naman ang mata ng binata. Hindi tulad ng mambabarang na ginamitan ng sumpa at mahika.
Ang aswang ay isang halimaw na kumakain ng laman ng tao at wala itong puso o kaluluwa. Hindi ito isang nilalang na maaring pagalingin lamang ng liwanag. Ang nilalang na ito ay hindi nagdadala ng sumpa, kundi ng masidhing kasamaan. Muli niyang hinawakan ang sibat na gawa naman sa magkuno. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-aalinlangan na siya. Hanggang kailan niya magagamit ang liwanag upang pigilan ang mga nilalang na walang ibang nais kundi ang pumatay? Hanggang saan ang hangganan ng kanyang awa? At bago pa ito makaisip ng sagot, isang malamig na tinig ang lumutang sa hangin. Nakakagimbal na kilabot na tila nagmula sa mundo ng mga patay. Mula sa anino ng isang punong balete, lumitaw ang isang lalaki. Matangkad, maputla at may matalim na pulang mata. Ang kanyang mga ngipin ay matutulis at ang kanyang dila ay sobrang haba. Tila uhaw na uhaw ito sa dugo. Ngumiti naman ang nilalang sa kanya na may matalim na tingin sa binata. Nagwawari ito na nais siyang biktimahin ng nilalang na nasa kanyang harapan. Muli na namang dumating ang kadiliman sa buhay ni Joel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya sigurado kung kaya pa niyang ipataw ang liwanag sa isang nilalang na isinilang para sa kasamaan. Tumalikod naman si Joel at nagmamadaling tinungo ang dampa ni Manong Carpio upang humingi ng payo at kaalaman tungkol sa isang aswang. Alam niyang hindi basta-basta mapipigil ang ganitong lahi, lalo na kung ito'y makapangyarihan at matagal nang namiminsala. Pagkarating niya, naabutan niyang gising pa ang matanda. Pakiwari nito'y inaasahan na ang kanyang pagdating. Anong bumabagabag sa iyo? Tanong dito ni Manong Carpio habang nakatingin sa kanya ng malalim. Aswang Manong, nandito siya at marami na siyang napatay. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin eh. Sagot naman dito ng binata. Iba ang aswang sa mambabarang, iyo. Ang mambabarang ay maaaring mailigtas mula sa sumpa. Ngunit ang aswang, sila'y mga nilalang na isinilang upang pumatay. Wala silang kaluluwa. Wala silang awa. Wika ng matanda bago ito huminga ng malalim. Ibig sabihin wala nang paraan para baguhin sila? Tanong naman dito ng binata. May isang paraan, ngunit napakadelikado. Tumingin si Manong Carpio sa kanya. Halatang nag-aalinlangan ito. Dito pinaupo siya ng matanda sa harap ng isang maliit na apoy at nagsimulang ipaliwanag ang tanging paraan upang mapuksa ang isang aswang nang hindi kinakailangan patayin ito sa madugong paraan. Ang aswang ay hindi basta-basta namamatay, Joel. Ang katawan nila ay maaari mong sunugin, maaari mong paghiwa-hiwalayin. Ngunit kung ang kanilang diwa ay hindi mawawasak, maaari silang bumalik. Ano po? Diwa? Oo. Ang kanilang kapangyarihan ay nakatali sa isang bagay, isang anting-anting, isang bato o isang bahagi ng kanilang katawan na nagtataglay ng kanilang kaluluwa. Kailangan mong hanapin ito at sirain. Sagot dito ni Manong Carpio. Papaano ko naman malalaman kung nasan po ito? Usisa pa ng binata. May isang paraan, ngunit mangangailangan ito ng higit pa sa tapang. Mangangailangan ito ng pagpapasya dahil ang aswang mismo ang magpapakita sa iyo kung paano siya maililigtas. Kung hahayaan mong marinig mo ang kanyang kwento. Sagot pa dito ng matanda. Kinabukasan,
Lumakad naman si Joel patungo sa lugar kung saan huling nakita ang aswang. Alam niyang delikado ang kanyang gagawin. Sa halip na agad na lumaban, kailangan niyang makuha ang tiwala ng isang nilalang na walang habas na pumapatay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tumayo siya sa gitna ng masukal na kagubatan. Nilalang ng dilim, alam kong nandito ka. Magpakita ka. Sigaw dito ng binata. Mula naman sa anino, lumitaw ang mapulang nilalang. Ngumiti ito ng nakakaloko. Nagbalik ka. Hindi ka ba natatakot na ikaw na ang susunod kong bibiktimahin? Hindi ako lalaban. Huminga ng malalim ang binata. Ano? Nag-iba naman ang ekspresyon ng aswang. Hindi kita atakihin. Gusto kong malaman ang kwento mo. Ulit ng binata. Sandaling natahimik ang aswang. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit sa mga mata nito, sa kabila ng kasamaan at uhaw sa dugo, may isang bagay na hindi inaasahan ni Joel na makikita. Ang takot at noon niya naintindihan kahit ang isang halimaw ay may dahilan kung bakit ito naging ganon. Naibang ka na ba, bata? Sa tingin mo ay naparito ko upang makipagkwentuhan sa'yo. Isa kang hangal. Madiing wika naman dito ng aswang. Buong akala ni Joel na tatapusin na siya ng aswang na yon sa mga salitang binitawan nito. Ngunit lumundag ito ng mataas at naglaho ito sa dilim. Sa gabing yon, habang mahimbing na natutulog si Joel sa kubo ni Manong Carpio, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa kanyang paligid. Sa panaginip, nagising ito sa isang malawak na kaparangan. Napapalibutan ito ng gininto ang liwanag. Sa harap niya, muling lumitaw na naman ang anghel, ang parehong nilalang na gumagabay sa kanya noon. Ang kanyang mga pakpak ay kumikislap at ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Joel, oras na upang malaman mo ang natatangi mong kakayahan. Wika naman dito ng anghel. Anong ibig mong sabihin? Napatitig dito ang binata. Sa loob ng 1 taon, ginamit mo ang iyong liwanag upang pagalingin ang mga naliligaw at nasumpa. Ngunit ngayon, hinaharap mo ang isang nilalang na hindi basta-basta malulupig ng awa. Alam kong mahirap baguhin ng isang aswang, ngunit gusto kong subukan. Ayokong patayin siya kung may ibang paraan. Tugon dito ng binata. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. May isang natatanging biyaya na ibinigay sa iyo. Noon pa man, isang baluti hindi gawa sa bakal o kahoy, kundi sa mismong liwanag ng iyong puso. Ngumiti naman ang anghel na puno ito ng paghanga. Baluti? Kunot noong tanong dito ni Joel. Itinuro ng anghel ang kanyang dibdib at sa isang iglap, nakita ni Joel ang isang manining na liwanag na bumalot sa kanyang katawan. Isa itong hindi nakikitang kalasag, isang proteksyon laban sa anumang nilalang ng kadiliman. Ang baluting ito ay hindi nasusugatan ng pangil ng aswang. Hindi tinatablan ng kanyang mahika. Ito ang magiging kalasag mo laban sa kanya. Muling wika dito ng anghel. Ngunit papaano ko ito gagamitin? Tanong naman dito ng binata. Ito ay hindi isang sandatang ginagamit upang umatake. Sa halip, ito ay isang sagisag ng iyong pananalig at paninindigan. Hanggat naniniwala ka sa liwanag, walang madilim na puwersang makakapasok sa iyong diwa. Nakangiting wika dito ng anghel.
Nagising naman si Joel nang may isang matibay na determinasyon sa kanyang pagkatao. Alam niyang hindi na siya basta isang ordinaryong nilalang. Taglay niya ang basbas ng langit. Nang bumalik siya sa nayon, muli niyang hinarap ang aswang. Sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Nagpakita muli ang halimaw. Lumulutang ito sa hangin. Ang matutulis nitong kuko ay handang umiwas sa kanyang laman. Ngunit sa bawat pagsugod nito, isang hindi nakikitang puwersa ang pumipigil dito. Hindi ito makatama sa binata. "Anong ginawa mo? Bakit hindi kita masaktan?" Nangingit-ngit na galit ng aswang. Tumindig si Joel. Hawak ang sibat ng magkuno. Ngunit hindi niya ito itinutok upang patayin ang nilalang. Sa halip, inilagay niya ito sa lupa tulad ng ginawa niya noon sa mambabarang. "Wala kang kapangyarihan sa akin dahil wala kong takot sa iyo." Wika dito ng binata ng matatag. Napatigil naman ang aswang at sa unang pagkakataon, isang matinding sigaw ang lumabas mula rito. Hindi ng galit, kundi ng labis na paghihirap. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Tila may isang hindi nakikitang apoy na pumapaso sa kanya mula naman sa loob. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib at sa mga sandaling yon, isang itim na bato ang bumagsak mula sa kanyang bibig. Ang kanyang anting-anting. Nanlaki naman ang mata ni Joel. Ito ang sinasabi ni Manong Carpio, ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga aswang. Ngunit sa halip na sirain ito, napansin niyang ang nilalang sa kanyang harapan ay hindi na isang halimaw. Sa kanyang anyo ngayon, mukha na itong isang ordinaryong tao. Payat, nanghihina at may luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Matagal na akong bihag ng kasamaan. Akala ko wala nang makakapagpalaya sa akin." Mahina nitong tugon sa kanya. Tinitigan siya ni Joel. Nasa kanya na ang pasya. Sirain ang anting-anting at tuluyang tapusin ang sumpa o hayaan itong manatili sa kanyang kamay at bigyan siya ng pagkakataong magbago. Tinitigan ni Joel ang itim na batong bumagsak mula naman sa bibig ng aswang. Ito ang ugat ng sumpa, ang nagpapanatili sa kanya bilang halimaw. Sa kanyang harapan, nakaluhod ang dating aswang. Ngayon ay isang payat at nanghihinang lalaki. May bakas ng takot at pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Tila isang bilanggo na ngayon, nakalas sa tanikala ng kadiliman. "Bata, kung sisirain mo yan, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako." Mahinang sambit dito ng aswang. Napatigil naman dito ang binata. Alam niyang ang anting-anting na ito ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ang aswang. Kung dudurugin niya ito, posibleng hindi lamang ang sumpa ang masira, kundi pati na rin ang mismong buhay ng lalaking ito. Ngunit kung hindi niya ito sisirain, may posibilidad na bumalik ang kasamaan sa kanyang puso. Sa sandaling yon, narinig niyang muli ang tinig ng anghel sa kanyang isipan. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kakayahang lumaban, kundi sa kakayahang gumawa ng tamang desisyon. Huminga ng malalim si Joel. Hawak ang bertud. Isinara niya ang kanyang mga mata at tumutok sa kanyang puso. Hindi siya pinili ng liwanag para pumatay, kundi para magbigay ng bagong pag-asa.
Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang dating aswang. "Anong pangalan mo?" tanong dito ng binata. Napatulala naman ang lalaki. Tila hindi ito makapaniwala sa kanyang tanong. Ilang saglit pa bago ito sumagot. Tomas. Tomas ang pangalan ko." "Tomas, kung may pagkakataon kang magsimula muli, tatanggapin mo ba?" Muling tanong ng binata. Nanlaki naman ang mata ni Tomas. Napalunok siya. Tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit sa kanyang muka, unti-unting lumitaw ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Ang pag-asa. Oo, tatanggapin ko," bulong niya. Sa pagkakataong iyon, ginamit na ni Joel ang kanyang natutunang kapangyarihan. Hindi niya dinurog ang bertud na iyon, ngunit sa halip, hinawakan niya ito at ipinaloob sa liwanag ng kanyang puso. Muli, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay tila huminga at ang madilim na enerhiyang bumabalot sa bertud ay unti-unting naglaho. Nang mawala naman ang liwanag, bumagsak naman si Tomas sa lupa. Nanginginig ito ngunit buhay pa. Ang kanyang balat ay hindi na ganoon kaputla. Ang kanyang mata ay hindi na kulay pula. Isa na itong normal na tao. Mula naman sa kalangitan, isang malamig na simoy ng hangin ang dumampit sa mukha ni Joel. Isang tanda ito na nasisiyahan ang langit sa kanyang ginawa. Kinabukasan, dinala ni Joel si Tomas kay Manong Carpio. "Hindi ko siya pinatay, Manong. Sa halip, binigyan ko siya ng pagkakataong mabuhay bilang taong muli." Sambit dito ng binata. Pinagmasdan ni Manong Carpio si Tomas na ngayon ay mukhang isang pangkaraniwang binata. Bagaman may bakas pa rin ng panghihina sa kanyang katawan. "Matagal na akong bihag ng kasamaan. Hindi ko alam kung papaano ko makakabawi sa inyo," bulong dito ni Tomas. Ang unang hakbang ay tanggapin mong may pagkakataon kang magbago. At ang pangalawa, gumawa ng mabuti upang mapanumbalik ang iyong pagkatao. Ngumiti naman si Manong Carpio. Tumango si Tomas habang si Joel ay napapangiti. Mula noon, naging bantay si Joel hindi lamang sa laban sa kadiliman, kundi bilang gabay ng mga naliligaw ng landas. Alam niyang hindi lahat ng nilalang ay maililigtas niya. Ngunit alam din niyang ang liwanag ay laging may puwang sa kahit na pinakamadilim na puso. At sa ilalim ng sikat ng araw, muling naglakad si Joel sa panibagong landas. Isang mandirigma, hindi ng puot, kundi ng liwanag at pagbabago. Matapos ang insidente kay Tomas, muling naglakbay ang binata upang hanapin ang tunay na kahulugan ng kanyang misyon. Alam niyang hindi pa yon ang uling pagsubok. May mas madilim pang puwersa na naghihintay sa kanya. Habang naglalakbay siya, napansin niyang may nagbago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay tila mas matibay. Hindi ito basta-basta nasusugatan. Ang kanyang pandinig at paningin ay naging mas matalas, na parang nakakakita ito ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At higit sa lahat, sa tuwing hahawakan niya ang kanyang sibat na gawa sa magkuno, ito ay kumikinang, tila isang buhay na sandata na tumutugon sa kanyang damdamin. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, muli siyang nanaginip. Sa kanyang panaginip,
Naroroon muli ang anghel. Ngunit ngayon, hindi ito nag-iisa. Sa kanyang paligid, may 7 figura na nakasuot ng gintong baluti. May hawak itong iba't ibang sandata. Joel, oras na upang malaman mo ang iyong tunay na pagkatao. Wika naman dito ng anghel. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan tumingin si Joel sa kanila. Ikaw ay hindi isang ordinaryong tao. Ikaw ay isang hinirang. Isa sa mga bantay ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Sagot naman dito ng isa sa mga figura. Napalunok si Joel. Hindi niya alam kung papaano tatanggapin ang revelasyong ito. Ang bawat bantay ay may natatanging kakayahan. At sa iyo, ang kaloob ay ang banal na liwanag. Isang kapangyarihang hindi lamang pananggalang laban sa dilim, kundi isang puwersa na maaaring linisin ang mga nilalang na naligaw ng landas. Patuloy na wika pa dito ng anghel. Ang baluting ibinigay sa iyo ay bahagi lamang ng iyong tunay na kapangyarihan. Ngunit upang lubos mo itong magamit, kailangan mong maunawaan kung paano ito pagyamanin. Itinuro ng anghel ang kanyang dibdib. Papaano ko ito matututunan lahat? Tanong dito ng binata. Ngumiti ang anghel at muli itong nagwika. Kailangan mong hanapin ng iba pang bantay ng liwanag. Kapag natutunan mo ang kanilang mga kaalaman, ang iyong kapangyarihan ay ganap na magigising. Dagdag na wika pa ng anghel. Bago pa siya makapagtanong pa, biglang lumiwanag ang paligid at siya ay nagising na. Alam ni Joel na ang panaginip ay hindi lamang isang pangkaraniwang pangitain. Ito ay isang tawag sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Bumalik naman siya kay Manong Carpio at dito inilahad niya ang kanyang napanaginipan. Ang tubig na ito ay may kakayahang linisin ang masamang enerhiya. Gamitin mo ito kung sakaling may makaharap ka na hindi pangkaraniwang nilalang sa iyong paglalakbay. Paliwanag naman dito ng matanda. Habang naglalakbay si Joel patungo sa Hilaga, dumaan siya sa isang maliit na bayan. Tila napabayaan, walang tao sa kalsada. Ang mga bahay ay puro sira at may malagim na katahimikan sa paligid. Mula naman sa malayo, may narinig siyang may hinang iyak. Sinundan niya ang tunog at dito natagpuan ang isang batang babae na nagtatago sa likod ng isang sirang pader. Ayon sa batang babae, kinuha daw ang kanyang lolo ng isang nilalang na nagmula naman sa kagubatan. Mula sa isang bahagi ay may matandang babae pa ang lumapit sa kanya. Ayon naman sa matandang to, ay may mga nilalang na mahaba ang kuko, mapupula ang mga mata, mga buhay pa ngunit ang amoy nito ay animoy bangkay na. Nanginig naman itong binata. Alam niya ang nilalang na tinutukoy ng matanda. Mga berdugo ito ng dilim. Nilalang na minsan ay mga tao ngunit sinumpa ng itim na mahika upang maging mga walang kaluluwang tagapaglingkod ng isang mas makapangyarihang puwersa. Alam niyang ito ang kanyang unang tunay na pagsubok bilang isang tagapagbantay ng liwanag. Hindi na nag-atubili pa si Joel. Alam niyang bawat saglit ng pagkaantala ay maaaring magbunga ng mas maraming buhay na mawawala. Dala ang kanyang sibat na magkuno at ang bote ng banal na tubig mula naman kay Manong Carpio. Nagtungo ito sa masukal na kagubatan. Sa pagpasok niya, ramdam niya agad ang kakaibang enerhiya.
Ang hangin ay mabigat at tila may mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang mga sanga ng puno ay tila kumikilos ito ng kusa at ang lupa naman ay basa. Hindi ng tubig, kundi ng maputik at malagkit na likido na amoy ng nabubulok na laman. Mula sa malayo, narinig niya ang mahihinang ungol. Hindi hayop, hindi rin tao. Nang makarating siya sa isang maliit na kalsada, doon niya nakita ang isang matandang lalaki na nakagapos sa isang punong ugat. Halos hindi na ito humihinga. Sa paligid niya, 3 nilalang ang nakapwesto. May mahabang kuko, sunog na balat, at matang kumikislap ng kulay pula sa dilim. Ang kanilang katawan ay baluktot. Tila hindi na ito sanay sa pagiging tao. Isa naman sa kanila ang lumapit sa matanda. Inaamoy ito na parang hayop na tila nagugutom. "Huwag mong gagawin yan." Malamig ngunit matatag na sabi ng binata. Lumingon ang nilalang. Ang kanyang muka ay isang nakakatakot na halo ng tao at halimaw. Isang malalim na ungol ang lumabas mula naman sa kanyang bibig. Sa isang iglap, sumugod ito kay Joel. Matatalim ang kuko na nakahanda ng humiwa sa kanya. Nagtaas ng depensa ang binata, gamit naman ang kanyang sibat. Ngunit nang sasalag na ito, bigla namang lumiwanag ang kanyang katawan. Ang kanyang baluti ng liwanag ay muling nagising. Sa mismong saglit ng pag-atake, isang hindi nakikitang puwersa ang tumulak sa nilalang papalayo. Napasigaw ito, tila nasusunog mula sa loob. Napatras naman ang dalawa pa, halatang natakot sa hindi nila maipaliwanag na enerhiya. Muling humakbang itong si Joel at sa kanyang kaliwang kamay, inilabas niya ang isang maliit na bote ng banal na tubig. "Hindi ako nandito para pumatay, pero kung kailangan kong labanan kayo para iligtas ito, gagawin ko," madiing sabi ng binata. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang ilang patak ng tubig sa sibat. Sa sandaling lumapat ang tubig, nagsimulang kumislap ang kahoy na magkuno. Tila nababalot ito ng asul na apoy. Ang mga berdugo ay umatras palalo. Umuungol ito. Tila nasasaktan kahit hindi pa sila tinatamaan. Nalaman ni Joel ang totoo. Ang kanyang katawan ay hindi tinatablan ng kadiliman. Ang banal na tubig ay hindi lang pananggalang. Ito rin ay nagiging sandata kung ginagamit ng may layunin. At ang pinakamalaga, ang mga nilalang na ito ay hindi pa tuluyang patay. May natitira pang bahagi ng kanilang pagkatao sa loob nila. Matapos ang ilang saglit ng pag-aalangan, napagtanto naman ni Joel na ang mga nilalang sa kanyang harapan ay hindi na kayang magbago. Ang kadiliman na bumalot sa kanilang kaluluwa ay napakalalim. At sa bawat ungol at masakit na sigaw ng mga berdugo, naramdaman niyang ang kanilang paghihirap ay mas matindi kaysa sa anumang parusa na maaari nilang matanggap. "Paumanhin, wala na akong magagawa, kundi tapusin ito para sa inyo," wika ni Joel sa kanyang sarili, habang matapang na tinitingnan ang 3 nilalang. Hindi siya maghuhulog ng luha. Hindi siya magbibigay ng awa sa kanila dahil alam niyang ang bawat hakbang ng liwanag na ginawa niya ay isang hakbang tungo sa pagpapalaya. Hinawakan niya ang sibat ng magkuno.
na kumikislap ng asul na liwanag. Ang matalim na dulo ng sibat ay kumikinang at nagbibigay ng isang malakas na alon ng enerhiya. Ang bawat hibla ng kahoy ay tila na puno ng puwersang magpapalaya sa mga nilalang na naglalaho sa dilim. Sumugod ang isa sa mga berdugo papunta sa binata. Ang mahabang kuko nito ay tumusok sa hangin upang humawak ng kanyang katawan. Ngunit si Joel ay handa na. Bago pa man makalapit ang halimaw, itinuro niya ang sibat at sa isang mabilis na galaw, itinusok niya ito sa dibdib ng unang berdugo. Ang sibat ay dumaan sa katawan ng nilalang na parang hindi tinatabla ng bala. At sa sandaling tumama ito, isang malakas na pagsabog ng liwanag ang lumabas mula sa katawan ng halimaw. Ang katawan nito ay nagliyab at ang dilim sa kanyang paligid ay tila napuputol, naglalaho na parang usok sa hangin. Ang dalawang natitirang berdugo ay napaatras, nanginginig ngunit nananatiling buo pa ang kanilang mga katawan. Agad na sumugod si Joel sa isa pang nilalang. Itinutok ang sibat sa kanyang tiyan. Pagkatapos ng ilang mabilis na galaw, ang sibat ay pumasok sa kanyang katawan at muling sumabog ang liwanag. Tinitiris ang kadiliman mula sa loob. Ang ikatlong berdugo naman, ang pinakamalakas at pinakamalupit sa kanilang lahat, ay nag-iisang naglakad patungo sa binata. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakuha ni Joel ang kanyang atensyon sa isang huling galaw ng sibat. Isang tumpak na suntok sa gitna ng puso ng nilalang. Sa panghuling pag-atake, ang ikatlong berdugo ay muling nagliyab. Isang malakas na alon ng enerhiya ang dumaan mula kay Joel at sa sibat. Pinunit ang kadiliman na bumabalot sa mga yon. Tumumba ang berdugo at ang kanyang pagbagsak. Napansin ni Joel na ang lahat ng galit at kasamaan sa katawan nito ay napawi na. Bago naman ito ganap na maglaho, ang mga mata ng berdugo ay naging maligaya at puno ng pasasalamat. Isang pagpapalaya mula sa walang katapusang paghihirap. Tumalikod si Joel at lumakad ito papalayo. Alam niyang natapos na ang kanyang misyon sa kagubatan. Matapos ang mahirap na laban, bumalik naman si Joel sa bayan na pinagmulan ng lahat ng ito. Sa kanyang pagbabalik, nagpasalamat sa kanya ang mga tao. Sa kabila ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, ay isang pag-asa ang namutawi sa kanilang mga diwa. Pag-asa na dulot ng binata. Tumingin si Joel sa buong bayan. Ang mga tao ay dahang-dahang bumangon mula naman sa kanilang mga takot at muling nagbalik sa normal na buhay. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, natuto siya kung papaano magdala ng liwanag. Hindi lang laban sa dilim, kundi sa bawat puso na nananalig sa kanya. Sa mga susunod na araw, nagsimula nang maglakbay si Joel patungo sa mga kabundukan. Hinahanap ang iba pang bantay ng liwanag. Alam niyang ang laban ay hindi pa natatapos sa isang tagumpay, kundi sa patuloy na pagsisiyasat at pagtuklas ng sarili at ng kanyang misyon. Ang kapangyarihan ni Joel ay higit pa sa isang sandata. Natutunan niya ang tunay na lakas ay hindi palaging nasa kaguluhan ng labanan, kundi sa pagpapasya kung kailan at papaano
ipamalas ang kabutihan at liwanag. Matapos ang mahabang taon ng pakikipaglaban at paghahanap ng mga bantay ng liwanag, napagtanto ni Joel na hindi niya na kayang magpatuloy ng walang katapusan. Bawat laban ay may kasamang sakripisyo at bawat tagumpay ay may kapalit na pagod at lungkot, kaya't napagpasyahan niyang bumalik sa kanyang pinagmulan, sa tahanan kung saan nagsimula ang lahat ng alaala. Sa kanyang lumang bahay sa Nueva Ecija, ang bahay na iyon ay matagal nang iniwan. Ang mga dingding ay nagbabalik ng mga alaala ng kanyang pamilya. Ang mga matatamis na tawanan ng kanyang mga magulang, ang mga tawa ng kanyang mga kapatid habang naglalaro sa harap ng bahay. Ngunit ngayon, ang bahay ay malungkot, puno ng alikabok at kalawang. Ang mga bintana ay nabasag at ang pintuan ay matagal nang nasira. Ang pagkasira ng tahanan ay simbolo ng pagkasira ng kanyang pamilya na nawala dahil sa isang masamang pangyayari. Dahil sa pagnanais na muling magtaglay ng buhay sa lugar na puno ng mga alaala, sinimulan ng binata ang pagpapaayos ng bahay. Hindi na ito muling nagmadali. Isinakripisyo niya ang ilang linggo ng pagsasagawa sa pagpapaayos ng bawat sulok ng kanyang tahanan. Binuksan niya ang mga lumang bintana at pininturahan ang mga dingding. Ang matandang mesa sa gitna ng sala ay muling isinaayos, pati ang mga upuan na ilang taon nang naiwang nakatambak. Sa bawat galaw niya, dama niya ang bawat piraso ng kahoy at ang bawat sulok ng bahay ay muling binubuhay ang mga alaala ng kanyang pamilya. Habang nagtatrabaho, may mga pagkakataong mararamdaman ni Joel ang pakiramdam ng kalungkutan. Minsan ay isip niya kung saan sila ngayon, ang kanyang ama at ina na pumanaw na, ang mga kapatid na hindi niya na muling nakita pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, natutunan niyang yakapin ang mga alaala. Hindi niya kayang magdala ng bagong pamilya o magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali at batid niyang siya'y mag-isa na lang sa mundong ito. Ngunit ang pagkakaroon niya ng mga alaala ay sapat na upang patuloy na magbigay liwanag sa kanyang landas. Ang buhay ay patuloy na umiikot at siya ay muling natuto kung papaano tanggapin ang kanyang kalagayan, kung papaano maging masaya kahit mag-isa. Habang ang araw ay lumulubog sa likod ng mga bundok, umupo naman si Joel sa tabi ng lumang upuan sa kanilang bahay. At pinagmamasdan niya ang kalangitan. Ang hangin ay malamig at may daladalang amoy ng lupa. Bagamat mag-isa, naramdaman niyang may koneksyon pa rin siya sa mundong ito, sa kanyang nakaraan at sa mga natutunan niyang aral. Ang bahay ay muling nabuhay, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa mga alaala ng kanyang pamilya. At sa bawat araw na dumaan, natutunan ni Joel na ang kanyang misyon ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa dilim. Ito ay tungkol sa pagpamanatili ng ilaw sa loob ng kanyang puso. Isang ilaw na nagbibigay gabay sa kanyang landas. Isang araw, habang naglilinis ito sa likod ng bahay, napansin ni Joel ang isang lumang puno ng mangga. Doon siya madalas tuwing hapon. Tumayo naman siya at naglakad patungo sa puno. Dahan-dahan niyang niyakap ito
Nararamdaman niya ang malamig nitong balat at ang lakas ng mga ugat na nakatanim sa lupa. Salamat sa lahat ng naituro mo sa akin. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan. Pero natutunan kong tanggapin ito. At ngayon, natutunan ko na hindi na kailangan maglakbay mag-isa. Bulong ni Joel sa puno. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling naramdaman ni Joel ang kalungkutan ng mag-isa. Muling nagbalik ang pag-asa sa kanyang puso. At natutunan niya na kahit wala na siya sa tabi ng kanyang pamilya, ang mga alaala at pagmamahal nila ay buhay na buhay pa rin sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang lumang bahay na muling nabuhay, napansin ni Joel na may bagong silakbo ng lakas na nagmumula naman sa kanyang loob. Hindi na siya naghahanap ng mga bantay ng liwanag, sapagkat natutunan niyang siya na mismo ang maaaring maging isang bantay ng liwanag para sa kanyang sariling buhay. Hindi na siya nagmamadali, kundi nagpatuloy sa buhay. Tahimik ngunit puno ng lakas at pag-asa. Alam niyang ang tunay na paglalakbay ay hindi palaging tungkol sa paghahanap, kundi sa pagtanggap at pagmamahal sa mga bagay na naroroon na sa ating buhay. Kumusta ka na, iyo? Mukhang iba ang aliwalas ng iyong itsura ngayon. Kitang-kita ko ang kabanalan sa iyo. Nakangiting wika naman dito ni Manong Carpio nang bumisita ito sa bahay ng binata. Maraming salamat sa inyo, Manong. Malaki ang naging bahagi mo sa aking landas ngayon. Sa tulong at gabay ninyo, mas lalo kong naunawaan ang buhay. Masayang tugon dito ng binata. Si Joel ay hindi na lamang isang mandirigma ng liwanag. Siya rin ay isang tagapag-ingat ng mga alaala. Isang guro ng pag-ibig at pag-asa. At higit sa lahat, isang tao na natutong magpatawad at magpatuloy sa buhay. At sa bawat araw, sa bawat pagsikat ng araw, natutunan niyang yakapin ang bawat sandali nang may kapayapaan sa kanyang puso. Okay, medyo nakakabitin pero opinion ko sa kwento natin. Well, anghel naman to. Alam naman natin mga kabaryo kung pag anghel yung istorya natin talagang napakalakas. Grabe. Kinilabutan ako ron sa 7 figurang nakapalibot sa kanya. Isipin mo yon. Di ba? Na-recognize nyo ba yung part na yun? Kumbaga nandun yung anghel na gabay niya tapos may 7. Hindi ko alam kung 6 pero 7 sila lahat. So siguro isa dun yung gabay niya talaga. Hindi ko alam kung ito yung 7 arkanghel. Di ba kaya lang hindi masyado itong bakbakan eh. Kumbaga maganda kasi more on parang moral lesson tong kwento natin ngayon. Talagang pagpapalagas sa buhay at pagpapatawad yung naging tema nito. Grabe, kahit hindi masyadong bakbakan, talagang may matututunan ka kung iintindihin mo, di ba? So, doon pa lang panalo na tayo. Saka, yun nga, napakalakas, napakaganda ng storya. Wala na akong masabi. Para sa akin, the best tong kwento ni Joel. Yan. So, kayo, kung may komento kayo mga kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa ko. At muli maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa kwentong baryo natin. And then, yun nga, yung kwento ni Kabaryo yan, suportahan nyo rin. Kwentong Kalakbay at saka Kabaryo, meron sana akong isang request, no? Pwede kayang suportahan nyo rin yung isang channel lang, pinsan natin. Pinsan ko talaga. Bali, kapatid na channel natin. Kaya lang, ibang storya nandun eh. Matagal na siyang narrator, kaya lang medyo busy. Pero sa ganung genre kasi siya napunta. Pwede niyong puntahan yung Sikreto ni Cassandra. Sorry.
type nyo lang Sikreto ni Cassandra. Nasa comment section yung link. Yan. More on doon. XVG stories. Yan. Tingnan nyo na lang. Huwag kayong magalit sa akin. Sa mga may gusto lang. Pero sana supportan nyo. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo mga kabaryo. Sana pagpalain kayong lahat. Lagi rin kayong mag-iingat. Lalo na sa mga nakikinig sa atin sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod na kwento.